Naniniwala ka ba na ang takbo ng kapalaran ng mundo sa taong 2026 ay isinulat na ng isang lalaki higit 500 taon na ang nakakaraan? Ang madugong hula tungkol sa Mars, higanteng bubuyog at pagbagsak ng kanluran ay nagpapanginig sa mga eksperto. Ngunit totoo ba ito o laro lang ng sikolohiya? Maghanda ka dahil ang ibubunyag ko ay ganap na magpapabago sa pananaw mo sa malapit na hinaharap, kung saan ang linya sa pagitan ng alamat at katotohanan ay mas manipis kaysa kailanman. 1. Inkuwentro ng silangan at kanluran, ang multo ng Mars at digmaang AI. Ipininta ng propetang si Nostradamus ang isang magulong pananaw para sa 2026, kasabay ng pagusbong ng sigalot sa pagitan ng silangan at kanluran. Si Emperador Napoleon Bonaparte ay naging matingkad na patunay sa henyong kakayahan niya sa paghula tungkol sa mga makasaysayang personalidad at digmaan. Sa nakakatakot na talata, isinulat niya na kapag namuno ang Mars, nalabuhan ng dugo ang mga katedral at ang ilaw ng kanluran ay tahimik na maglalaho. Ang Mars sa mitolohiyang Romano ay sagisag ng bigmaan na nagpapahiwatig ng posibilidad ng malawakang armadong labanan. Gayunpaman, sa modernong pananaw, naniniwala ang mga eksperto na ito ay maaring isang metapora para sa isang matinding digmaang pang-ekonomiya. Tulad ng pagliha ni siyentipikong Alfred Nobel ng pampasabog na nagpabago sa mukha ng digmaan, ngayon ang karera sa artificial intelligence, AI, ay nagiging sandata na humuhubog sa bagong kaayusan ng mundo. Ang Europa ay nasa matinding panganib na maiwanan ng mga kapangyarihan sa silangan tulad ng Tsina o Hapon sa karerang ito ng teknolohiya. Ang katahimikan ng kanluran na binanggit sa hula ay maaring ang kawalan nila ng kakayahan sa harap ng mabilis na bilis ng pag-unlad ng kalaban. Nasasaksan din ang paglipat ng kapangyarihan na paulit-ulit ng nangyari sa kasaysayan. Ngunit ngayon, ang mga sandata ay hindi espada, kundi mga algorithm. 2. Ang kodigo ng pulutong ng bubuyog, ang pagusbong ng mga alyansa. Isa pang misteryosong talata ang naglalarawan ng higanteng pulutong ng bubuyog na lumilitaw upang mag-ambush sa gabi, na lumilikha ng imahe na parehong kahanga-hanga at nakakatakot. Sa kalikasan at simbolismo, ang bubuyog ay kumakatawan sa disiplina, sentralisadong kapangyarihan, at lakas ng kolektibong grupo. Pinatunayan ni punong ministro Winston Churchill na ang pagkakaisa ng mga kaalyado ang tanging susi upang maitaboy ang kadiliman ng digmaang pandaigdig. Ang hulang ito ay nagpapahiwatig na ang mga pinuno ng mundo, kasama na ang Russia, US at Ukraine, ay posibleng magkaisa upang makamit ang kasunduan sa kapayapaan. Naniniwala ang mga taga-Maced na ang isang matagalang digmaan na tumutukoy sa sigalot ng Russia at Ukraine ay magtatapos sa pagtatapos ng 2025 dahil sa pagkaubos ng pondo ng militar. Kapag naubos ang pondo hanggang sa puntong wala nang pambayad sweldo sa mga sundalo, ang kapayapaan ay nagiging sapilitang pagpipilian, hindi isang pagpapahinuhod. Ang imahe ng pulutong ng bubuyog ay sagisag ng bagong kaayusan ng mundo na itinatag muli matapos ang kaguluhan, kung saan napipilitan ang mga pandaigdigang kapangyarihan na mag-symbiosis. Ito ay isang bihirang senyales ng optimismo sa gitna ng madidilim na talata ni Nostradamus. 3. Ang paradox ng Ticino kapag gumuho ang buffer zone. Gayunpaman, ang kasaysayan ay laging may hindi inaasahang plot twist at sa pagtatapos ng isang digmaan, isa pang apoy ang maaring nag-aalab sa Europa. Nagbabala si Nostradamus na ang ilog sa Ticino, ang rehiyon sa timog ng Switzerland na katabi ng Italia, ay malulunod sa dugo. Itinuro ng palaisip na si Niccolo Machiavelli na sa politika, walang-walang hanggang neutralidad at ang posisyon ng Switzerland ay matinding nanganganib. Bagamat tila walang katwiran ang paglahok ng Switzerland sa digmaan, ang geographical na lokasyon ng Ticino ay ginagawa itong estratehikong hotspot kung kumalat ang sigalot sa Italia. Binanggit din niya ang 7 buwan ng malaking digmaan at ang kamatayan ng masasama,
isang nakapang-ingilabot na babala tungkol sa kapalit ng ambisyon. Iniugnay pa ng mga mananaliksik ang mga hulang ito sa kapalaran ni Pangulong Volodymyr Zelensky o Pangulo ng Amerika na si Donald Trump. Ipinapakita nito na ang butterfly effect ng digmaan ay maaring magwasak sa pinakamatandang kalasag ng neutralidad ng Europa. Ang kaligtasan na maling inaakala natin ay minsan tanging katahimikan lamang bago ang malaking bagyo ng geopolitika. 4. Ang panahon ng Renaissance, liwanag sa dulo ng lagusan. Bagamat nagsimula sa dugo at apoy, ang larawan ng 2026 ay nagtatapos sa nakakagulat na matitingkad na kulay. Bumagsak ang anino, ngunit ang Diyos ng liwanag ay magpapakita. Isang talata na may malalim na pilosopiya ng muling pagsilang pagkatapos ng pagkawasak. Milikha ng henyong si Leonardo da Vinci, ang pinakamaliwanag na panahon ng Renaissance sa kasaysayan ng tao, pagkatapos mismo ng madilim na yugto ng Dark Ages. Katulad nito, hinuhulaan ng propesya ang isang panahon ng muling pagsilang, kung saan lilitaw ang mga bagong pinuno na may pambihirang pag-iisip pagkatapos ng mahabang serye ng sigalot. Ang lahat ng bituin ay magiging gabay para sa mga titingin sa sarili nilang budhi na nagpapahiwatig ng espiritual at moral na paggising ng sangkatauhan. Bagamat nakakatakot na nagkatotoo ang mga naunang hula para sa 2025, tulad ng mga bagyo at baha sa Texas o Asia, may karapatan pa rin tayong umasa. Gayunpaman, dapat tandaan na ang hula ay laging malabo at nakasalalay sa pananaw, inaasahan o pagkiling mismo ng mambabasa. Ang kinabukasan ay hindi nakaukit sa bato. Ito ay sinusulat ng ating mga aksyon mismo sa kasalukuyan. Ang taong 2026 ay maaaring maging sakuna, ngunit maaari rin itong maging bukang liwayway ng isang bagong panahon kung matututuhan ng tao ang mahalagang aral ng nakaraan. Huwag mong hayaang kontroling ka ng takot, magbigay ka ng kaalaman upang maging Panginoon ng iyong kapalaran sa mundong puno ng pagbabago. Pindutin ang subscribe button agad-agad upang makasama kami sa pag-decipher ng susunod na mga lihim ng kasaysayan bago pa mahuli ang lahat.